Welcome back sa Panahon TV mga kababayan. Alamin din po natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan po natin sa Baguio City. Asahan niyo po ang pagkakaroon ng fair weather conditions sa inyong areas pero posible rin po ang pagkakaroon naman ng mga mahihinang pag-ulan. Dala po yan ng hanging amihan. At simula po yan bukas, araw ng Thursday hanggang sa darating na Saturday. At sa inyong areas, ang agwat po ng temperatura, yan ay nasa pagitan naman ng 11 to 23 degrees Celsius. Dito po sa atin sa Metro Manila, makakaranas naman po tayo ng good weather condition bukas sa pagdating po yan ng Santo Papa hanggang sa January 16, araw po ng Friday. Pero on Saturday, mataas po ang posibilidad na makaranas kayo ng mga pag-ulan, ganun din po yung mga pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Cebu naman po tayo, asahan natin dyan ang pagkakaroon din ng good weather conditions sa bukas hanggang sa araw ng Biyernes. On Saturday, mataas din po ang posibilidad na makaranas kayo ng maulan na panahon at syempre paghandaan din po natin yung mga thunderstorms activities. Sa inyong area, ang agwat po ng temperatura, yan ay nasa pagitan naman ng 21 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman po tayo, asahan natin ang mataas na posibilidad ng pag-ulan simula bukas hanggang sa Biyernes. At dahil nga po ito sa sama ng panahon na unti-unting lumalapit po sa ating landmass. On Saturday, gradual improvement naman po sa lagay ng inyong panahon. Asahan po natin ang fair weather conditions liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At panghuli na lamang po natin sa Zamboanga City, asahan po natin ang good weather conditions for the next 3 days. So asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron kasamang pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura naman po sa inyong lugar maglalaro yan sa pagitan ng 22 to 33 degrees Celsius. Alamin din po natin ang magiging agwat naman ng temperatura sa mga piling lungsod sa bansa. Sa Kalayaan Group of Islands, meron kayong 25 to 30 degrees Celsius at sa Cabanatuan yan po ay nasa 21 to 30 degrees Celsius. Sa mga nabanggit nating areas, asahan din po natin ang pagkakaroon ng fair weather conditions sa mga susunod na oras. Sa Dipolog, meron kayong 23 to 29 degrees Celsius at sa Surigao, mababa na po dyan ang 21 to 27 degrees Celsius. Narito naman po ang aasahang temperatura sa mga tourist destination dito sa bansa. Sa Anilao, Batangas, asahan po dyan ng 22 to 30 degrees Celsius at sa Banawe, mababa pa rin po ang 12 to 22 degrees Celsius. Sa El Nido, Palawan, meron kayong 24 to 30 degrees Celsius. At sa Camiguin, ganun din po sa Naga at Boracay, yan po ay nasa 23 to 30 degrees Celsius. Mataas din po ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga pagkulan, lalo na sa Boracay area. At alamin din po natin kung ano nga ba ang ating naging extremes of temperatures kahapon. Ang minimum po natin, pumalo lamang yan sa 19.1 degrees Celsius at nai-record po yan alas 6 ng umaga at ang maximum po natin ay umabot lamang sa 29.9 degrees Celsius. Sa ating relative humidity, ang minimum po ay umabot lamang sa 58%, naitala po yan alauna ng hapon at ang maximum po natin ay pumalo naman yan sa 99%. At mga kababayan, bukod po sa lagay ng panahon ay regular din naglalabas ang Pag-asa ng Farm Weather Forecast. At ayon nga po sa datos na ito, makikita natin ang Eastern Visayas, Central Visayas, kasama rin po ang Mindanao at Cagayan Valley, ganun din ang Cordillera. Dahil makakaranas nga po kayo ng maulan na panahon ng Upland Farm, kayo po ay meron nga 20 to 28 degrees Celsius at Lowland Farms, yan ay nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa inyong relative humidity, meron po kayong 68 to 99% at ang deep wetness magtatagal po yan ng hanggang 4 na oras. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa, asahan ang patuloy na pagkakaroon ng fair weather conditions liban na lamang sa mga mahihinang pag-ulan na dala po yan ng hanging amihan. Ang Upland Farm po meron kayong 11 to 23 degrees Celsius at ang Lowland Farms yan ay nasa 20 to 29 degrees Celsius. Sa ating relative humidity, meron po tayong 53 to 97% at ang deep wetness po natin magtatagal yan ng hanggang 4 na oras. Mga kababayan, ngayon po meron tayong binabantayan ng isang sama ng panahon at kahapon nga po ay umangat na ito sa tropical depression category mula po sa pagiging isang low pressure area. So alamin po natin ano pa ba ang dapat nating malaman kaugnay sa isang bagyo. Panoorin po natin ito.
Nabubuo ang isang bagyo o tropical cyclone dahil sa fully developed low pressure area o LPA. Tinatayang 20 bagyo ang dumadaan sa Philippine Area of Responsibility kada taon. At ito ang kadalasang sanhi ng mud flow, landslide, at flash flood. Ayon sa World Meteorological Organization, may 3 klasifikasyon ng bagyo. Ang tropical depression na nagdadala ng hanging may bilis na 63 km per hour, ang tropical storm na taglay naman ng hanging 64 hanggang 117 km per hour, at ang typhoon na may hanging 118 km per hour at pataas. Bagamat isa itong hagupit ng kalikasan, tumutulong itong tanggalin ang polusyon sa atmosphere at red tide sa karagatan. 50% din sa ating supply ng tubig ay galing sa bagyo o tropical cyclone.